Hi guys! Welcome to our mini vlog! Tara at samahan niyo akong ipaayos ang nasirang tubo ng tubig at linisin na din ang sala at kusina habang kami lang ang nasa bahay. Lumabas na nga ako dyan para bumili ng kailangan sa pag-aayos ng tubo. 2 piraso lang naman yung kailangan, Niltex, at di ko na alam kung anong tawag sa isa. Alas 11 nga ng tanghali yan at tingnan nyo naman, tirik na tirik ang araw. Nakalimutan ko na nga din magdala ng payong, gawa ng nagmamadali na nga rin ako. Gabi pa nga lang daw kasi ay pumutok na yung tubo sa ilalim ng lababo at di namin namalayan dahil 11 PM na kami umuwi nun, galing kami sa Cainta, 40 days ng aming tito. At kinabukasan na nga namin nalaman kaya anong oras na din bago naayos yung tubig namin. Dito na nga lang ako bumili sa may Easy Pass dahil sarado na din sa may Silangan. Pauwi na nga ako dyan at dumaan lang ako saglit dito sa may Big Brew para bumili ng milk tea dahil sobrang uhaw na nga ako. Pagka uwi ko nga, ayan, sinalubong agad ako ng aling maliit at iyak pala ng iyak nung umalis ako. Naawa nga ako dahil yung iyak niya talaga ay yung may hikbi pa at di daw talaga mapatahan ng tito at tita niya. Di ko na nga na-videohan yung pag-aayos pero yan yung pumutok na tubo. Tinakpan na nga lang ng kapan samantala para lang dito magas pa. At ayan yung lababo namin na hindi muna nagagamit gawa ng walang tubig dito sa gripo dahil putol nga yung tubo na nakonect dyan. Nagigib na nga lang muna ako sa kapitbahay para mapaliguan ko na si Even dahil nagkalat yung kinain niyang biskwit sa katawan niya. Hanggang ngayon nga inahaluan ko pa din ng tubig na mainit yung pangligo niya dahil pag hindi ay iyak nang iyak talaga yan pag malamig yung tubig. Tapos ko na nga siya dyan paliguan at ayan siya na mismo namimili ng damit niyang susuotin. Iniisan ko na nga siya dyan at ayan yung napili niyang damit, pagkatapos ay naghanap na ng dede. Buti nga at breastfeed to si Even kahit nung buntis pa lang ako ay sinasabi ko na i-breastfeed ko nga lang siya. Dahil sa panahon ngayon, Mare, Diyos ko, napakamahal talaga ng formula milk. Iniisip ko din kasi na baka hindi kayanin ni Mister pag nag-formula milk pa siya. Yung sinasahod niya kasi ay sa kanilang dalawa lang din napupunta. At yun ang realidad sa bansa natin na hindi mapataas yung sahod pero yung standard na hinihingi ay sobrang taas. Kaya pumasok ako dito sa pagbablog at isa sa nangangarap at nagbabakasakali na sana pala rin tayo. Hindi din kasi pwede na habang buhay ay aasa ako kay Papa. Ayoko din kasi yung ganong feeling na wala akong maitulong sa kanya. Hindi din ako makapagtrabaho pa muna gawa nga ng si Even ay may sakit. Tinry namin siya mag-formula milk dahil nung time na yon na hindi pa namin alam na may sakit siya sa puso ay bala ko na magtrabaho. Pero ayaw niya at nasanay na siya sa akin. Tayo ko na din muna na iwanan siya ng matagal na oras dahil nga may phobia ako sa kanya pag umiiyak. Kaya pagbablog yung naisip kong paraan na sana kung pala rin ay makatulong na ako sa aking pamilya at sana ito yung way para mapaoperahan na namin si Even. At syempre magbigay ng inspirasyon din sa mga kapwa naming heart warrior na patuloy na lumalaban sa kabila ng hirap na pinagdadaanan nila at pinipili pa rin maging masaya katulad ni Even. Anyway, nagliligpit na nga ako dyan ng pinaghigaan namin dahil ito lang naman yung routine ko sa araw-araw, ang magligpit ng magligpit. Wala naman kasi ibang gagawa niyan, Mari, kundi tayo lang. Syempre tayo lang humiga dyan. At pagpasalamatan na lang natin na kahit papano ay may maayos tayong higaan sa araw-araw. Nanood ko na nga muna si Even sa cellphone para di ako guluhin at marami pa nga akong gagawin. Sinimulan ko na nga magwalis dito sa sala habang wala ngang tao dahil pag maraming tao, Diyos ko, Mari, di ka makakapaglinis ng maayos. May kwento ko na nga din sa inyong mga Mare dahil dati talaga hindi ganito kaayos yung bahay namin. Naalala ko pa nga na sabi ko isa sa pangarap ko noon na sana nakatiles yung sahig namin at sana may sarili kaming lababo. Dati kasi ay nakasahig lang kami at taon-taon ay nagpapalit gawa ng nabubulok pag nababasa at pag inaabutan ng baha. Nagawa ko pa nga dati para lang gumanda yung bahay namin ay nagre-linoleum kami. Nauso kasi yung dati, Mare. Pag naka-linoleum na yung bahay nyo noon, maganda na tingnan dahil natatakpan na yung malilit na butas sa sahig. Pero di din kasi maganda pala pag nakaganon gawa nga ng marami kami dito sa bahay at nasisira agad at di talaga may iwasan yun. Pag nasisira nga yung linoleum namin dati ay napapaiyak at naasar na lang talaga ako. Ang gagawin ko niyan pag may nakita akong punit ay agad kong re-remedyohan at titikitan ko agad ng scotch tape. Natatawa pa nga ako dahil para akong gwardya kasi nakabantay talaga ako sa bawat kilos nila. Lalo na yung mga bata, mahilig kasi yan magkaskas ng laruan sa sahig kaya takot na takot talaga ako noon once na maglaro na sila, diba? Parang praning lang. Syempre naman kasi bukod sa masisira na sayang din kasi yung ginastos nila mama para lang mapaganda yung sahig namin noon. At diba sabi ko nga sa isa kong vlog na noon pa lang ay mahilig na ako magkurtina kasi nga yung mga dingding namin dati kundi sira ay may mga butas. Napatulog ko na nga din sa Even at ayan hiniga ko na para matuloy ko na yung ginagawa ko. Balik nga tayo sa aking chika kaya kurtina ang ginagawa kong paraan para matakpan lang yun. At hanggang ngayon ay nagkukurtina pa din ako kasi nga may mga part pa dito sa bahay na hindi pa tapos at doon nakalagay yung mga di namin masyado ginagamit. At ngayon ay natupad na nga isa sa mga pangarap ko na may tiles nga tong bahay.
bahay. At mare, yung mga tiles na nilagay dyan ay bigay lang din sa papa ko, kaya medyo nakamenos kami kahit papaano. Kaya nagsikap talaga sila mama at papa na mapaayos tong bahay kaysa naman ibigay na lang sa iba, kami na lang inakinabang. At ngayon, ang masasabi ko na rin kahit papaano na maayos na yung bahay namin, kaya sinulit ko na nga din tong paglilinis ko habang kami lang nasa bahay. Ang hirap kasi maglinis pag maraming tao sa bahay dahil lilinisin mo tas wala pang isang oras, ayan na naman sila at magkakalat na naman. Diba nakakapagod lang, pero wala naman tayong choice kundi linisin talaga yan at tayo lang din ang gagawa niyan para sa ikakaayos at ikakaganda ng bahay natin. O siya, tapos na nga ako magmap dyan at naglagay na din ako ng mga bagong basahan sa lababo, sa CR at sa pintuan. Pagkatapos ko magmap ay dito naman ako sa lababo maglilinis. Pinunasan ko nga lang yan at tinaluan ko lang ng powder at Sunrox yung tubig sa planggana. Lagi kasing may langgam dito sa may part ng lababo gawa ng pag may mga nahuhulog na kanin o kaya mga mumu. Pagkatapos ay sinabon ko na nga din tong lababo dahil may mga mancha na ng sebo. At ito na ngayon ang kinalabasan ng paglilinis natin ng sala at kusina. Pagkatapos ko maglinis ay nagpaikot na din ako ng mga uniform ni Mister dahil wala na pala siyang susutin kinabukasan. Habang nagpapaikot ako, ayan, kumain muna ako dahil gutom na rin ako sa oras na yan at habang tulog pa si Even. Pagkatapos ko kumain ay sakto at tapos na din yung pinapaikot ko, kaya ayan, binalawan ko na din. Pagkatapos ko banlawan ay ayan, sinalang ko na din sa dryer para mabilis matuyo. Buti nga at may dryer na kami, di tulad dati na kailangan mo talaga pigaan ng gusto para lang matanggal yung tulo ng tubig. Pagkatapos ko i-dryer ay pinagahangir ko na nga at sinampay ko na dito sa labas habang tirik pa ang araw. Pagkatapos ay itong hagdan naman ang nilinis ko dahil dito ko pinaguhulog yung mga dumi na nawalis ko kanina. Ayoko nga na laging basa tong hagdan kasi nga baka may madulas lalo na't mga bata. Kaso wala nga tayong choice dahil nga marami kami dito sa bahay ay di talaga may iwasan na hindi basain yan. Dinamay ko na nga din linisin tong labas namin dahil medyo madulas na nga yung semento dahil dyan kami naglalaba. Pagkatapos ko maglinis sa labas ay minap ko nga lang saglit tong kwarto namin. At ayan, malinis na naman ang ating bahay. Diba sabi ko nga sa inyo, makakapaglinis ako ng maayos dito pag walang masyadong tao. Gabi na nga yan at sa wakas ay nakaligo na rin ako dahil sa maghapon na paglilinis. And yun lang for today's video. Salamat sa panonood. Ingat and God bless!